Sabi sa 3, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga tinuro namin sa inyo. Amen po. Naka-mute ka po, Sis Deb. Amen. Praise the Lord. Ang haba ng nasabi ko. Purihin ng Panginoon. Salamat po, Kuya Dindon. Ayan, so lagi po nating alalahanin, muli po, pinapaalala ko po sa bawat isa, tayo po ay nagtitipon-tipon dahil sa Panginoon. Amen? Nagsasama-sama po tayo dahil sa Panginoon. Nagkakaisa po tayo dahil sa Panginoon. Nagagalak po tayo dahil sa Panginoon. Nagpapasalamat po tayo dahil sa Panginoon. Wala pong ibang dahilan. Nagkakaisa tayo dahil sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong oras po na ito, ina-apply lang po natin into practice dahil ang Diyos ay mabuti sa atin at ito po ang inatas niya sa bawat isa sa atin para po tayo ay magpatuloy. Na po walang ibang dahilan. Hindi ako at hindi ikaw ang dahilan kung bakit po tayo sumusunod. At ina-apply natin into practice ang lahat po ng ating napag-aaralan. Dahil kung iba ang dahilan bukod sa Diyos po, ang dahilan natin, lahat na po ay mali. Amen? Kung hindi po ang Diyos ang dahilan ng inyong buhay, lahat na po ay mali. Amen? Amen po ba? Pakitype nga po sa group chat natin kung naniniwala po kayo. Amen? At yan po ay sinasabuhay natin. Salamat po sa Diyos. At tayo po'y susunod na pagkatapos po ng ating pinag-aralan last week about start the small group on purpose. Number 5 na po ang point natin is add stop on purpose. No, magdagdag daw po tayo ng mga tao. Amen? Para sa na may purpose, may dahilan. May dahilan. Amen? So, bawat tao po, nag-hire tayo sa church ng mga kasamahan po natin sa church para magbigay daw po ng purpose base po sa mga trabaho na dinidescribe. Amen? So, madalas daw po sa church, ito po sa malalaking church, katulad ng mga church po nila Pastor Ricky Warren, nag-i-interview po sila, sa mga katulad ng mga tao na pumapasok, amen, at humihingi ng trabaho para sa church po, Ito po yung meron silang katulad ng mga standard na mga tanong, para ma-discover nila kung ano po yung ano yung nararamdaman ng aplikante, bakit mo gusto yung trabaho, saan ka may passionate, 'di ba? Bakit gusto mo na maging bahagi, 'di ba po, ng trabaho na 'to? Amen. At tayo po bilang small group naman, tayo po hindi man tayo sumusweldo dito, hindi man po tayo wala man po tayong malaking church, amen, na katulad po ng church po nila Pastor Ricky Warren. We are a small group, amen, na nagsasama-sama, nagtutulong-tulong, ginagawa natin yung ano pwede nating ibahagi, amen, nagkakaroon tayo ng passionate, nagkakaroon tayo ng comforting, empathy, sympathy, amen, at accordingly kung ano po yung mga ability na kaya po nating ibigay ayon po sa mga katangian na meron tayo, amen. Pa-mute po ng mga nakabukas na mic. Salamat po. At hindi tayo tumitingin, sabi dito, dapat hindi lang tayo tumitingin sa karakter. Dapat daw po tumitingin din tayo sa competence. Amen? Kapag ini-interview po natin ang isang tao, yung kanyang pwedeng magawa. Amen? Minsan kasi, minsan may mga tao na sa first impression lang sila, 'di ba, mabuti. Amen? Hindi natin alam kung ano yung nasa loob nila. Kaya mahalaga po na magkaroon tayo ng sensitibo. Amen? And kailangan tinitingnan natin sila ng may passionate. Amen? Na hindi lang ito natin ginagawa, para sa church, kundi magkaroon din tayo ng compassion na
magkaroon po ng self-motivated po sa ibang tao. Na magkaroon tayo kasi minsan, alam niyo po, dapat nga po ang church talaga ang tumatanggap sa mga tao na nawawala. Amen? Dapat ang church ang tumatanggap sa mga tao na hindi sila matanggap ng ibang tao, 'di ba? Lalo na po yung mga tao na galing sa kulungan, 'di ba? Na bakit ba sila nagpupunta sa church? Yung mga tao na ang tingin sa kanila mga adik, ang tingin sa kanila mga prostitute, ang tingin sa kanila masamang tao, 'di ba? I believe po ang isang tao hindi pupunta sa church yan kung wala pong conviction din at walang tumawag sa kanila. Amen. Kaya magbigay tayo ng compassion sa mga tao po na lumalapit sa Panginoon. Na lagi nating isipin, hindi ba ito yung tamang lugar para lapitan nila? 'Di ba? Dahil ang Diyos ang dahilan. Amen. Ang Diyos po ang pwedeng maging dahilan din ng pagbabago nila. At maaaring pwedeng magsimula yun sa'yo, Kuya Lindon. Pwedeng magsimula yun sa'yo, Ate Jenna, Kuya Yolando, Kuya James. Amen? At pwedeng marinig yon sa tinig ng mga pastor na tumatayo sa pulpito katulad nila Pastor Rodel. 'Di ba po? Pastor Paterno, Pastor Art. 'Di ba po? Sa lahat ng mga pastor natin. Kaya nga dapat kahit pastor na kayo, hindi kayo napapagod na mag-aral. Kahit mga pastor na kayo, willing pa rin po kayo na magpakumbaba sa harap ng Diyos dahil napakayaman po ng wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoon. Napakalaki po ng inyong gampanin sa ubasan ng Panginoon. Napakalaki ng gampanin ninyo, na itinalaga sa inyo ng Panginoon. Hindi po yan basta-basta. Ano pong sinabi ng presidente? Anong sinabi ng mayor? Anong sinabi ng governor sa pinaglilingkuran natin, mga kapatid? Ang pinaglilingkuran natin ay hindi basta-basta. Amen? Kaya nga kapag pinapaawit tayo, dapat hindi tayo basta-basta lang umaawit. Dapat nga pag naglilingkod tayo, dapat hindi basta-basta lang eh. 'Di ba? Dapat nagpa-practice din tayo. 'Di ba? Yung talagang pinaghahandaan mo. Kahit sa pagmemensahe, dapat nagpa-practice ka rin, hindi nag-aaral ka, 'di ba? Kasi nanghihingi tayo ng wisdom, humingi tayo ng panalangin para maglahad. Amen. Ng mga ganitong klase pong gawain kahit small group tayo. Kasi naniniwala po ako, bawat puso natin, bubuksan ng Panginoon para tayo turuan, para tayo tulungan, para tayo samahan, para tayo gabayan. Amen? Para muling ipaalala sa atin yung unang init ng pag-ibig natin simula nung tayo ay nakakilala. Na laging may bagong mensahe. Amen? Na lagi pong may titimo sa puso at isip natin na lalo tayong mag-aapoy sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil nararanasan natin yung compassion ng Diyos sa mga kaluluwa na nawawala pa. Alam niyo po ba kung gaano kasakit ang puso ng Panginoon sa isang kaluluwa na lumalayo sa Kanya? Kaya kung meron mang isang tao na pumupunta sa inyong church, amen? At lumalapit sa Panginoong Diyos, help them na magkaroon po ng motivation. Wag natin tingnan mula ulo ang buong paa. Parang nakita ko lang to dun sa kanto, 'di ba? Na maikling palda at naghahanap ng customer nung isang araw. 'Di ba? Hindi tayo judge sa loob ng church. Amen. And even dito sa small group, hindi tayo mga judge. Amen. Ang salita ng Panginoon po ay dalawang tabak na magkabilang talim na nagtutuwid. Amen. May doktrina, amen po, na nag-aayos ng buhay. Nagko-convict sa bawat isa. Amen? Kaya kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, hindi tayo para magpatama, kundi para magpaturo. Amen? Kasi po ito yung inspirasyon na nagmumula sa banal na espiritu na dapat nating nire-respeto. Kung nire-respeto natin yung salita ng magulang natin, respetuhin din po natin higit sa lahat ang salita ng ating Diyos na buhay sa kalangitan, na nakatunghay sa bawat isa sa atin, na wala tayong maitatago kahit bilang ng buhok natin bilang niya. Hindi po tayo ang tumawag sa bawat isa, at hindi rin tayo ang pumili sa bawat isa. Ako, sabi ng Panginoon, I am. Ako yung tumawag sa'yo. Ako yung pumili sa'yo. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, tinawag na kita. I am the Alpha and Omega, the beginning and end.
Ako ang Diyos mong makapangyarihan sa lahat na tumawag at pumili sa'yo. Kung nasan ka man ngayon. Amen? Para ma-discover mo kung ano ang pwede mong simulan. Amen? Sa tahanan ko, sa church ko, even sa templo na pinapasukan ko right now. Ikaw ay pinili. Ikaw at ako ay pinili ng Panginoon na maging tahanan niya. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Panginoong Diyos? Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa kanyang salita, purihin po ang Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon na templo ka niya, kapag sinabi ng Panginoon na tahanan ka niya, kapag sinabi ng Panginoon na pagmamay-ari ka niya, walang higit na may karapatan sa'yo, kundi ang Panginoon. At kapag ikaw sumesurrender na sa Panginoon, amen, sinusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, at sinasabi mo na, Lord, itong buhay na to, nilalaan ko para sa'yo. Amen? Kaya pag pinakailaman ng Panginoon at dinisiplina ka ng Panginoon, magpadisiplina po tayo. Sapagkat ang buhay na to ay hindi na po natin buhay. Ito po ay buhay na nilalaan natin at pinapanahanan po ng banal na spirito. Amen? Kaya pag pinapakailaman at tinutuwid tayo ng Panginoon, magpapatuwid po tayo. Lahat ng bagay nagsisimula sa church. Na po, what I mean yung katawan natin. Amen? Ito pong katawan na to. Hanggat hindi ka nakikipag-isa sa banal na espiritu, hanggat hindi ka nakikipag-isa sa loobin ng banal na espiritu, hanggat hindi ka nakikipag-isa sa gustong gawin ng banal na espiritu, amen? Mahihirapan po tayong sumunod sa Diyos. Mahihirapan po tayong humakbang sa pinapagawa ng Panginoon. Mahihirapan po tayong even ang sarili natin, i-motivate natin sa gawain ng Panginoon. Dahil hindi demonyo ang kaaway mo, kapatid. Hindi ang Satanas ang pinakamatinding mong kaaway sa mundong ito. Ang pinakamatinding mong kaaway sa mundong ito ay ang sarili mo. Hanggat hindi mo pinapapako ang sarili mo at mabuhay ka kay Kristo, hindi mo kahit kailan mahahakbangan ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi ka pwedeng maging bahagi ng pamilya ng Diyos. At hindi ka rin pwedeng maging bahagi ng tinatawag na anak ng Diyos kung hindi po tayo magpapasakop at kikilala sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya kapag tinatouch ng Lord yung puso mo ngayon, kapag tinatawag ka ng Diyos ngayon, kapag tinuturuan ka ng Diyos ngayon, amen, magkaroon po tayo ng pagsuko. Magkaroon tayo ng totoong total surrender para maging isa po tayo sa paghakbang, amen, ng gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sa loob ng church, tinuturuan po tayo. Meron tayong Bible study program para magkaroon tayo ng maturity spiritually, physically, emotionally. Na po, kailangan matuto tayo na hindi na tayo maging masyadong sensitibo. Kailangan matuto tayo ng totoong maturity po sa tuwing tinuturuan tayo at tinutuwid tayo. Kasi even po sa eskwelahan, kapag nagkamali kayo, ano po, pwede kayong turuan ng teacher ninyo. Amen? Sa opisina po, pag nagkamali kayo, pwede kayong masuspinde. Pwede ka rin kayong ma-lay off sa trabaho. Sa paaralan po, pag ikaw ay teacher at nagkamali ka, pwede kang magkaroon ng kaso. Kahit sa tahanan ninyo, sa pamilya, pag nagkamali po ang inyong mga anak, hindi po ba dinidisiplina ninyo? Pero bakit pagdating sa espiritual, ayaw magpadisiplina ng mga tao? Sa palagay niyo po ba saan nakuha ang pattern ng mundong ito? Ang sabi ng Panginoon, kung anong nasa langit, ibaba mo sa lupa. Sa palagay po ba ninyo saan natutunan ng mga tao ang pagdidisiplina? Hindi ba una sa Diyos? Nung nagkamali si Adan, hindi ba pinalabas siya ng Panginoon? Do you think kahit po tayo tinawag? Amen? Kung magkakamali ba tayo, wala bang karapatan ng Panginoon na tayo disiplinahin?
Wala bang karapatan ng Panginoon na tayo turuan? Wala bang karapatan yung mga tinalaga ng Panginoon na tayo po ay disiplinahin? Bawat tahanan at bawat church ay may rule. Amen? Dahil kung hindi po tayo magpapasakop, amen, sa bawat rule ng isang church, magkakagulo po tayo. Even sa mundong ito, kaya may tinalagang pulis para sa kapayapaan ng sambayanan. May tinalaga sa bawat barangay na barangay tanod, amen, para sa kapayapaan ng barangay. At sa mga ganitong small group, responsable ka rin dapat, amen, na magkaroon ng higit na mas disiplina pa dapat at maturity sa mga taong unbeliever na katulad nating mga believers. Hindi po ba? Diba? Amen po ba? Na po, dapat mas higit ang maturity natin, mas higit tayong nakakaunawa, mas higit tayong nakakaintindi. Na kung tayo ay pinaparusahan at dinidisiplina, hindi ba dapat tinatanggap natin? Amen? Kasi bakit? Makakatulong to. Makakatulong po sa atin. Nung ako'y bata, dinidisiplina ako na aking magulang. Pinapalo po kami ng sinturon. Pinadadapa kami. Si mama, pinapalood pa po kami sa munggo. Sa bilao. Diba? Kaya lalaki ka na matututo ka kasi natututunan mo yung mali at hindi. Sa ministry po ng Panginoon, ganun din. Amen? Kaya po tayo nag-aaral sa mga evangelist. Amen? Meron ding mga discipleship na tinuturo sa atin. Hindi po ba bago kayo humayo sa labas? Pwede mo bang sugurin yung labas na wala kang alam? Pwede mo bang sugurin yung loob ng bus na wala kang alam na dala-dala? Na even compassion sa harap ng mga tao, hindi mo alam? Disiplina, wala kang dala? Kaya nga po disciple eh. Kaya nga ang pinili ng Panginoon, 12 na disipulo para masunurin. Amen? Para nagpapatuwid. Kasi bakit? Hindi po biro ang serbisyo na binigay sa atin ng Panginoon at pribilehiyo na makapaglingkod sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya nga napakahalaga din po ng mga karakter natin sa harap ng maraming tao. Kasi ang kapintasan ng isa, kapintasan po ng lahat. Kaya nga sa loob pa lang ng church, dinidisiplina na ako para paglabas po natin at humayo tayo sa ground. Amen? Disiplinado tayong lahat. May mga program po, amen, na committed tayo sa loob ng church. Kaya nga may mga teacher, may mga pastor, di ba, na nag-iingat sa mga plaque, pastor na nagtuturo, di ba, tinatawag na shepherd sa loob ng church. Di ba? Ano po bang ginagawa ng mga pastor sa loob ng church? Hindi ba nagtuturo? Hindi ba nagtutuwid? Hindi ba nagdi-disciple? Hindi ba nag-iingat kayo? Even sa inyong mga sarili na makitaan at mapulaan kayo dahil kayo ay higit na marami pong mga matang nakatingin sa inyo. Kaya nga konting pagkakamali nyo lang, pwedeng kayo rin at ako ay maging katitisuran ng isang church. Kung paano kahit mas mapanghusga pa nga po minsan. Kasi alam mo na ang tama at mali. Kaya nga sabi sa Bible, kung alam mo na ang tama at mali at ginawa mo pa, di ba? Nagkakasala ka. Hindi na po sa amin. Sa Kanya na, sabi sa James, sabi sa Santiago. Kung alam mo na ang tama at mali at hindi mo sinabi, sabi pa po, nagkakasala ka na sa Kanya, hindi na po sa amin. Amen? Kasi ang templo po na to, hindi na rin atin, sa Kanya na po. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta magpapapasok. Amen? Ng kung ano pong mga bagay sa isip natin, sa puso natin. Kaya po nagpapaturo tayo sa Panginoon. Hindi na rin natin pwedeng galawin ang ating mga katawan katulad ng ginagawa natin noon, binababoy natin dahil wala tayong alam. Amen? Na kapag hinahawakan mong masiselan mong bahagi ng katawan, binababoy mo ang templo ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Wala na tayong karapatan sa ating mga katawan.
Kasi kung totoong sinosurrender mo na 'to, sabi nga, "I live by Christ." 'Di ba? Na namamatay ka sa flesh mo, sa dinideny mo yung sarili mo araw-araw dahil nabubuhay ka na para sa Panginoon. Hindi po 'to okey sa Lord. Amen? Kapag binababoy natin katawan natin, kapag hinahawakan natin yung maseselan nating bahagi ng katawan natin, hindi po yun okey sa Lord. Kasi hindi na yan sa'yo, hindi mo na yan pagmamay-ari. Kasi ang tawag na doon, lust of the flesh. Sa Tagalog po, mga kalibugan na po yan. Kababuyan na po, ano? Kaya nga ayaw ng Lord ng baboy at ayaw din niya ng aso. Huwag kayong maging katulad ng baboy at huwag kayong maging katulad ng aso. Sabi po ng Panginoon, na anumang sinasabi ng bibig niya, sinusuka niya sabay kinakain niya. Huwag kayong maging katulad ng baboy na kapag naglaro sa putik, pinaliguan, babalik pa rin sa putik. Huwag po tayong maging baboy at huwag tayong maging aso. Magkaroon po tayo ng maturity at sensitibo. Amen? Kasi ikaw, pinili kang maging staff ng Panginoon. Pinili ka niya sa tahanan niya para maglingkod sa Kanya at hindi para sa sanlibutang ito. Kaya nga po tayo pinapanalangin ng Diyos nung siya'y nabubuhay. Idinadalangin ko hindi ang sanlibutang ito, kundi ang mga tao sa sanlibutan. Na hindi taga rito. Nagaya ko rin naman na hindi taga rito. Amen? Kaya nga po kapag naging member tayo ng pamilya ng Panginoon, kailangan disiplinado tayo. Kahit sa pinakamaliit na bagay. Para yung righteousness, amen, ng Panginoong Diyos ang atin pong hawak-hawak. Ang holiness ng Diyos po, ang pinagkakatiwala sa atin sa pamamagitan ng grace and mercy ng Panginoon. Lahat ng church po, pwedeng maging purpose. Na po, kahit ano pang size ng church, maliit man o malaki, pwede kang i-drive nito sa in-purpose para mapulpil po natin yung ating mga kapanawagan sa Panginoon. Kung paano ka sanang nagiging masigasig sa pagsunod sa iyong amo, ganun din ang kasigasigan natin sa pagsunod sa lumikha sa atin. Kasi once lang po, amen, na tayo po ay bigyan ng parusa ng Panginoon. Huwag na po nating antayin na tayo ay parusahan para tayo magsisi. Dahil judge po ang Diyos. Justice po siya. Nagpaparusa din po siya, nagtutuwid din po siya. Kaya nga niya pinaparinig itong mga salita na to eh. 'Di ba? Na put into practice, sabi niya. Yung mga natututan ninyo, put into practice. Kasi magsusulit tayo sa Kanya. Hindi man namin nakikita, kapatid, yung ginagawa mo ngayon. Nakikita ka ng Diyos, merong malaking CCTV na nakakakita sa atin. Sabi nga, daigin mo ng mabuti ang masama. Kailangan kong lisanin ang mundong ito para bigyan ko kayo ng helper na tutulong sa inyo. Dahil hindi natin kayang pagtagumpayan ang mundong ito kung hindi tayo makikipag-isa sa banal na Espiritu. Kaya bilang mga staff ng Panginoon, bilang mga tagapaglingkod ng Panginoon sa church, matutunan po natin na magkaroon ng malawak na pangunawa sa maturity na ginugusto ng Panginoon na matutunan natin. Even ang mga music sa loob ng church, ang mga musikero sa loob ng church, may disiplina din po yan. Hindi yan basta tutugtog kung hindi nagpa-practice. Kailangan mag-prepare. Amen? Nagpe-prepare po sila para sa pag-awit sa Panginoon sa congregation. Amen? Yung mga member, tinuturuan, tinatalaga kung sino ang magwe-welcome sa harap ng pintuan. Amen? Diba po? Kaya maging committed po tayo sa pinapatrabaho po ng Panginoon sa atin. Sa mga evangelism, sa mission po, tinuturuan din po sila ng Panginoon. Kaya nga sa mga plano na to, no po, ng Panginoon sa buhay natin, bilang maging tumatayong representative ng Panginoon sa mundong ito. Ikaw ay ilaw at asin ng mundong ito, kapatid. Kung mayroong greatest light
greatest light, ikaw ang ilaw at asin sa mundong ito. Paano mo nire-represent ang Diyos sa harap ng maraming tao? Paano mo nire-represent ang Diyos sa mga believers at unbelievers? Paano mo nire-represent ang Diyos sa pamilya mo? Paano mo nire-represent ang Diyos sa amo mo? Paano mo nire-represent ang Diyos sa mga lingkod niya na pinili? Dahil kung meron kang kalaban at sisisihin sa mundong ito, na po, hindi natin pwedeng i-rebuke yung sarili natin sa sarili natin. Pwede mo bang i-rebuke yung sarili mo sa sarili mo? Pag nirebuke mo yung demonyo sa pangalan ni Jesus, aalis eh. Pero ikaw, pag nirebuke mo, Kuya Lindon, yung sarili mo sa sarili mo, marirebuke mo ba? Kaya nga, paglabanan ninyo, maging matatag kayo, sabi ng Panginoon. Kung hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ano po? Tayo po ay tinuturuan ng Panginoon. Amen? Sa kanya pong gawain dahil ang pang-anim na points natin kapag tayo po ay napili na ng Panginoon bilang maging staff niya na may purpose. Pang-anim po, structure on purpose. Pag sinabing structure, tinatayo ka. Amen? Binibuilt ka ng Lord, hindi ikaw ang nagbibuilt sa Diyos. Amen? Wala po tayong binilt sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbibuilt sa atin. Amen? Hindi ikaw, Nanay Selena, ang nag-build sa Lord kasi makasalanan pa lang tayo, ikaw at ako, minahal ka na ng Panginoon. Makasalanan ka pa lang, pinapatawad ka na ng Panginoon. Anong binilt natin sa Lord? Wala. Wala po tayong binibuild sa Lord. Ang Diyos ang nagbibuild sa atin. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? Sabi nga po dito, katulad po ng mga organization na traditional po sa mga department at organization, ano po, nasa surrounding natin ng purpose based sa bawat pangkat o grupo po na ginagawa. Sa Saddleback Church po, ang kanilang ministry po, ang kanilang every staff of member na naka-assign po, hallelujah, ay may 5 purposes ang bawat team. No po, napaka-compassionate nila. Na po, nagkakaroon sila ng unity at pagkakaisa. Amen? Lumikha po sila ng 5 team. Team po na magli-lead by the team ng pastor o yung mga pastor may leader din. May assisted team po ng coordinator and may composed po ng combination of paid staff ministry at may mga volunteer din na ministry. Sama-sama together, sabi nila, they lead the program. Sama-sama nililid nila yung programa, sama-sama nililid nila yung ministry, yung mga event para mapulpil ito no po, na may purpose sa mga designated at naka-assign na mga member ng church. Una po, ang team ng mission team. Number 1 dito, mission team. Ang mission team daw po, amen, katulad ng mga hinahakbangan natin ngayon. Ang mission team na naka-assign, no po, na may purpose sa evangelism. Ang target po ng community nila, 'di ba? Ang plano ng kanilang trabaho, mag-promote. Amen? Maging oversee all of the church bridge event. Na po, humahayo tayo na nagmi-mission para tayo po maging tulay ng mga tao na lumapit sa Diyos. 'Yun ang trabaho ng missionary. Na hanapin po, no, maghanap tayo ng kaluluwa, maging seeker po tayo. May seeker group na naghahanap ng mga kaluluwa, may evangelism na tinitraining po, at may mga klase sila doon, may mga discipleship na nilalagay sa bawat church para matuto po sa evangelism. Yung mga activity ng mga missionaries team, nakahiwalay po sa activity ng loob ng church. Kasi iba ang missionary, lumalabas po ang missionary kasama ng mga evangelism. Kaya nga iba ang trabaho ng evangelism. Ang pastor sa loob ng church, nag-aalaga ng mga plaques. Unless you also have na may kaloob ka rin na regalo ng pagiging evangelism. Lumalabas po ang mga pastor kapag tinawag din sila sa pag-evangelist. Amen? Pero usually po ang pastor tinawag para sa mga tupa sa loob ng church. Pangalagaan at ingatan po ang mga tupa sa loob ng church para matuto silang humayo katulad na maging evangelist sila. May mga programa pong ganun. So, ang church po,
ang nagsesend ng mga tao. Amen? Hallelujah. Kaya sa mga tao po no na nandoon po na magse-serve sa mission field ng services, pag sinabing services, nagse-serving. Na po hindi tayo nagpapasarap lang. Nagse-serve po tayo sa isa't isa, nagse-serve tayo sa tao. Sabi nga walang hihigit sa kanyang sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon nag-serve, tayo din po nagse-serve. Yun ang kapanawagan natin. Hindi para tayo maging boss, hindi para tayo maging taga-utos lang. Amen? We are serving God. Amen? Pangalawa po, the magnification, yung music team sa loob ng church. Amen? Ang mga team na to, naka-assign din po ng purpose nila to worship the Lord. Ang target po nila, ang crowd, di ba? Mapasigla nila ang loob ng church. Matawag nila, di ba? Ang kagalakan ng pag-awit ng mga nasa loob ng church. Every week po, di ba? Sa services, yung special worship na po, na mag-e-emphasize ng kanilang puso sa paglilingkod sa Diyos, hindi lang mag-entertain, no po? At hindi lang para maging entertainer sa loob ng church doon, o ikaw na ang gusto mong maparangalan dahil maganda ang boses mo. Hindi po. 'Di ba? Worship is para sa Panginoon. Amen? Para maantig natin yung mga puso po ng mga tao na nandun sa loob ng church, na matutong magpakumaba sa pamamagitan ng awitin na kanilang naririnig. Sa mga provide na mga music ng mga music team, namimili din po sila sa bawat linggo kung ano yung dapat na awit, ano yung dapat na kailangan, 'di ba? Ina-align sa mensahe ng pastor, 'di ba? Lahat 'yon ino-organize po. Bakit? Hindi po tayo basta-basta, muli po, naglilingkod sa basta-basta lang. Naglilingkod po tayo sa King of King at Lord of Lord, our King of Glory. Amen? Pangatlo po, ang membership ng team. Ang membership ng team po naka-assign sa purpose ng fellowship. Sa congregation, ang target po nila ay congregation. Sa mga plaques, na po, sa mga bilang po ng mga tao, amen, na nagsusupport sa group. Kung meron pong mga gawain na gagawin sa loob ng church, nakasupport po sila sa bawat group, sa wedding, sa mga funeral, sa pastoral care, sa hospital, visitation, amen. Yung mga activity na ganito sa congregation, mag-ooperate po ng counseling sa center, amen. At ang mga team po na responsable sa lahat ng major fellowship ng event po sa loob ng church family. Yun po ang trabaho ng mga membership team. Ang trabaho naman po ng maturity team, amen, yung mga maturity team na tinatawag nila sa loob ng church po, ng Saddleback Church, naka-assign naman po sa purpose ng mga discipleship. Para maging matured, para magkaroon sila ng committed na buhay, para magkaroon sila ng goal, amen, na mag-lead sa member at matuto po sa salita ng Panginoon deeper na po sa kanilang mga spiritual na buhay, na maging committed po at magkaroon ng commitment, amen, na makatutulong po upang ma-develop ang kanilang spiritual maturity. At ganun din tayo. Kaya po sila may Bible study para sa group po na ng growth nila, no? Para sa growth nila. Sa church para maging para maging malawak. Amen. Sa mga tahanan na dumadalaw sa mga pamilya para magkaroon ng devotional guidance. Mga curriculum po at mga resources po na makakatulong sa believers para mag-grow. Amen? At may team din po sila ng ministry team. Ito po yung team na naka-assign sa purpose nila para sa ministry. Ang mga target po ng ministry team ay ang mga core. Amen? Ito ang trabaho nila para baguhin ang mga member, turuan ang mga member na makatulong po na ma-discover ang katangian, na po, mga ability, amen, mga personal na ability ng mga tao sa loob ng church, para ano yung ma-share mo sa loob ng church, sa ministry at sa mga bagong ministry. Amen? Sa gawain sa loob ng church, para sa development ng church, para lalong mapabuti at mapaganda po ang loob ng church. Yun po, sila po yung nag-a-assist, nagtitrain at nagsusupervise, amen, sa loob po ng church, sa loob ng ministry, yung mga men's ministry, women's ministry, youth ministry, children's ministry, o anuman yung mga gift ninyo, sila po yung team, amen, na nag-a-assign at nagde-designate kung saan ka dapat. Amen? Kaya,
napakabuti po ng Panginoon na dito sa church may naka-organize. Kaya nga dapat matutunan din po natin ang maging organized po tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin para magkaroon ng meaningful na place. Yung church, pag nakikita natin, napakaganda po ng maayos. Di ba ang classroom, napakaganda pag maayos. Pag lahat naka-uniforme. Pag lahat po, di ba? Amen, anak. Di ba? Pag lahat po nakikita ninyo na kumikilos lahat. Nagtutulungan. May kanya-kanya mga designated na place. Hindi nagseselosan, hindi nag-aaway-away, may pagkakaisa. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya pong kaloob. Amen? Kaya ang bawat gift natin po at ability natin, ilaan natin sa pagsiservisyo ng tama, may maturity, amen? May pusong may kagalakan sa Panginoon. Umaawit at nagwo-worship sa Panginoon at nagpapadevelop tayo, amen, ng buhay natin. Nagpapaturo tayo. Kasi lahat ng ito walang kabuluhan kung ang buhay mo ay nawawalan ng purpose. Amen? Kaya nga po, to build, di ba? Magpa-build tayo sa Lord. Even our character. Sa Lord po tayo magpaturo. Amen? Kasi kailangan po natin na lumalabas tayo. Hindi lang tayo natututo sa mga talent natin, sa mga ability natin na pwede nating i-share sa iba, kundi nasi-shape din tayo ng Panginoon sa mga character natin. Natututunan po yan at tinuturo po yan. Kapag gusto mo, may paraan. Paano yung paraan? Ang Panginoon pa rin. Kaya purihin ng Panginoon, to God be the glory. Ngayong araw po na to, napag-aralan natin, yung pagiging staff mo, maging purpose ka, na maging tao o naglilingkod sa Panginoon, nagtatrabaho ka para sa church, para sa Diyos, at yung pagbibuild po, structure sa atin ng Panginoon, sa bawat mga pwede nating ibigay sa loob ng church at sa labas ng church para mapagserbisyohan po yung mga tao na ang trabaho natin ay mag-serve sa Diyos. Amen? Sa loob at labas ng church. Amen? Kahit po sa ating katawan, sa loob ng katawan natin at sa labas ng katawan natin, hindi lang sa nakikita ng mata maganda ang katawan natin dahil tayo ay binabago ng Panginoon inside and out. Amen? Kaya nga lahat ng pumapasok sa church, binabago, papasok sa church para paglabas po, nade-develop, lumalago, nagiging mabunga. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, my sheep hear my voice. Kaya ngayong oras po na to, I believe, narinig po natin ang tinig ng Panginoon. Kasi kapag ikaw tupa ka ng Diyos, kapag narinig mo ang tinig ng Panginoon, you will follow Him. Purihin ng Panginoon, to God be the glory. Let's pray po. Purihin ka, O Diyos, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng ito, na patuloy mo kaming dinedevelop sa aming buhay, na magkaroon kami, Panginoon, ng personal growth na paglingkod sa iyo, Panginoon, at spiritual growth na makapaglingkod sa iyo ng tama, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, Ama, na makita, Panginoon, ang aming buhay, na may kabuluhan, Panginoon, at may meaning, Panginoon, at may kahalagahan, una sa iyo, Panginoon, at sa mga tao, Panginoon, na dinala mo sa aming mga buhay. Kaya naman, Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang small group na to, Panginoon, ng Glory to God, ng Prayer Warrior Ministry, ng Daily Devotion, ng Spiritual Mentoring, Panginoon, Ama, na patuloy kang maghari sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Makita namin, Panginoon, ang presensya, Ama, hallelujah, maranasan namin, Panginoon, ang pagtutuwid ng isang ama na nagmamalasakit, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat pagtutuwid mo. Salamat sa bawat pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa bawat pag-aalaga mo. Salamat sa bawat pagpapaalala mo. Salamat, Panginoon, Lord, na ginagawa mo ang lahat ng ito, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay hindi magkaroon ng pagsisisi. Hindi magkaroon, Panginoon, ng pagsisisi sa huli, Ama, na hindi po kami tumugon at sumunod sa kapanawagan mo, Ama. Ama, kami po'y mga tupa mo at ikaw po ang pumilit tumawag sa amin, Panginoon, upang magawa namin ang mga bagay, Panginoon, na kalooban mo sa aming mga buhay, Ama. Dalangin ko sa bawat isa, Panginoon, na narinig nawa nila, Panginoon, ang kapanawagan, Panginoon, ang bawat pagtutuwid at pagtuturo mo, Panginoon, alang-alang, Panginoon, sa biyaya at habag, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maging huwaran po kami sa iyong harapan, na mapangiti ka namin sa iyong trono sa bawat araw, Panginoon,
Panginoon, na kami nagsisilbi, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga tahanan, Panginoon, sa aming mga church, Ama, sa aming mga kapatid, sa aming mga amo, Panginoon, Lord, na ang lahat ng bagay na to, Panginoon, ay ginagawa namin, Panginoon, dahil kami ay naglilingkod sa iyo, Panginoon, na lahat ng ginagawa namin, Panginoon, Lord, ikaw ang dahilan. Panginoon, kaya kami nagpapaturo, kaya kami nagpapatuwid, Panginoon, dahil kalooban mo na kami maging matuwid, Panginoon. Kalooban mo na kami magpaturo, Panginoon. Kalooban mo, Panginoon, na kami mabago, Ama. Kalooban mo, Panginoon, na kami sumunod. Kalooban mo na kami magserbisyo, Panginoon. Kalooban mo na kami maglingkod sa iyo. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na tinuturo mo sa bawat isa sa amin upang magkaroon kami ng physical growth, spiritual growth, emotional growth, Panginoon, at spiritual growth, Ama. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin, Panginoon, na humayo kami at may-discover namin ang aming mga purpose, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, pagpalain niyo po ang bawat isa in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po, Nay, and God bless po sa bawat isa. Amen. Maraming salamat sa buhay mo, Sister Bev. Salamat sa kapahayagan ng mensaheng ito na naibaba. So ngayon po mga kapatid,